Sa nakarang episode ng ating video mga guys ay sinamahan niyo ako kung saan tayo ay nag-diving, nanghuli tayo ng mga seashells at ayan nakita niyo mga guys kung paano tayo nanghuli ng stonefish mga guys. At ngayon sinamahan niyo rin ako mga guys kung saan tayo ay nag-handline fishing. Namingwi tayo gamit ang pain na hermit crab at ayan may nahuli tayong mga triggerfish mga guys. Ngayon din ay sinamahan niyo ako mga guys sa ating pagsiswimming at ating pag-ikot-ikot dito sa Gio Beach dito sa Sibali Island mga guys. Ngayon mga guys ay sana isamahan niyo ulit ako dito sa next episode natin gagawin. Stay tuned lang kayo mga guys and let's go! Ngayon naman mga guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano yung proseso ng pagkukubra dito sa isla namin, dito sa lugar namin mga guys. Kaya naman ay sumama ako sa bundok upang makita natin kung paano yung mga ginagawa ng mga kasamahan nating mga farmers dito sa Sibali Island mga guys. No? So nandito yung pinsan ko, si Pinsan BJ, kasama ko ngayon na aakyat tayo ng bundok. Ay, hanggang doon sa punta sa area ng Nyugan mga guys ay it takes 30 to 40 minutes ang ating paglalakad, no? So kaya nandito tayo sa anong tawag ito, Kaingin? Tagalog, no? Ayan mga guys, oh, gubat. Kaingin ang aming dinadaanan, no? At ayan, ang oras natin ay 7:30 in the morning. Umalis kami ng 7:20 at ngayon ay almost 10 minutes namin naglalakad paakit ng bundok. Ay, dito sa bundok mga guys ay wala kayong ibang maririnig kundi ang huni ng ibon. Yan, tapos mga huni ng kuliglig, ganyan. So update ko kayo mamaya pagdating doon sa area ng pinagkukuprahan namin. Oh. Pakahingal. Ilang pinsan? Sa tansya mo, ilang minuto magmula sa may kalsada hanggang doon sa area ng pinag-aanuhan natin? Ninyugan. 30 minutes? 20 minutes? Ayan, 20 minutes mga guys. 20 to 30 minutes ang ating paglalakad. Ay mga guys, update tayo. Sobrang hamog ngayon kasi nga umulan kagabi. Ayan, medyo masela ng ating paglalakad kasi kailangan maingat dahil nga kunting pagkakamali mo lang ay budabo ka na o kaya madudulas ka. At ang natin ay ilang minutes na lang, 5 minutes na lang, malapit na tayo. 3 or 5 minutes, nasa area na tayo mga guys, no? At ayan, kitang kita nyo, hindi pa man tayo nagsisimula magtrabaho ay tagaktak na ang ating pawis. Kaya naman ang inyong lingkod ay nagdala ng 3 set ng damit kasi maganda yung pinagpapawisan tayo at the same time ay pinakano natin exercise sa katawan kasi syempre pag nasa syudad tayo hindi tayo nakakapagpapawis ng ganito kasi iba yung pawis dito mga guys. Alam mo yung sando mo, t-shirt mo or kaya yung sweater mo pwedeng pigaan sa dami ng pawis. Ay, dito sa area ng natin mga guys, pagdadaanan ay kung mapapansin nyo puro kugon. Yan, puro kugon. Tapos may mga matataas din na puno yan, Tapos mamaya may area tayong dadaanan na puro bayabasan. Ayan, may mga malalaki ng puno dito. Endangered tree na to. Mulawin. Mulawin ginagawang yan, sangkalan, sungkaan, lamesa, tuktukan kasi yan yung isang klase ng kahoy na matibay talaga. At ayan mga guys, nandito na tayo sa sa bayabasan. Kahapon umakyat kami dito, para 6 na piraso akong bayabas malalaking bayabas. Itong lupa na to ay kanino pa to, pinsan? Angkol Amon. Kay
Lolo Amon pala to. Lolo Amon. Anong apelid? Lolo Paigaw, no? Oo. Kay Lolo Amon Paigaw to, tong area ng lupa na to. Hindi ka pa mabaer. Alam mo, parang pababaer, no? Yan, tapos may malaking puno ng mangga dito. Yan, may mga ano, kasi kung mapapansin nyo mga guys, medyo malinis yung lupa dito or yung yun, kasi nga dahil maraming ano dito, santulan ng pastulan ng mga baka dito, yun yung dagat. Ayan. Ano dito sa amin sa isla, mountains meet the sea. Yan, ibig sabihin magkatapat lang yung bundok tsaka yung dagat. Kaya nga ang hanapbuhay ng mga tao dito sa amin ay pangingisda at pagkukupra. Ngayon kung walang makupra, sa dagat tayo. Ngayon kung malakas naman ang dagat, edi sa lupa. So ang mahal ng kilo ng ngayon mga guys, ng kupra. Magkano ang kilo ngayon, Bisan? Dati ay 80 pesos per kilo. Ngayon ay 70. Okay mga guys, so may mga tayo ng baka. Mataas pa rin. Yan ang bahay ni Lolo Amon, no. Yan, no. Mga unang panahon dito sila nakatira. Yan, ngayon wala nang tao diyan, walang nakatira. Woo! Paglagpas natin dito mga guys, itong area na to, Bakhawan na to, yun. Bakhawan na to, di ba, Pinsan? Bakhawan talaga ito. Bakhawan. At syempre yung area na pag kukuprahan namin or yung paghihinapos ng pagkukupra namin ay kay Uncle Baldo. Yan, kay Uncle Nicole. Shout out muna. Yan sa Uncle Nicole, yan yung tagabantay ng lupa ni Lolo Amon. Tapos may meron niyang 7 baka, no. Anong oras? Anong oras na? Anong oras? May ang alaga niyang baka ay 7. Ayan, yan, oh. Anong oras na kami kasi maganda yung wala na masyadong lamok. Mga barangay Bakhawan. Oh. Merinda. Dali na rin. Dali rin. Ano yung tukar? At yan mga guys. Kaya nilukad na rin. Yun ang nilukad namin, oh. Buti hindi binuksan ng unggoy. Kasi maraming unggoy dito Kahapon nga mga guys, kung hindi ko nakita yung bag ko, muntik nang bitbitin ng unggoy, nandun yung cellphone ko tsaka yung ibang gamit ko. Buti na lang hindi kinuha ng unggoy. Kaya yung mga baon namin, tinatali namin ng maayos sa puno kasi dumami na unggoy ngayon dito, di ba? Ayan. May Gardo Versosa naka Ay. Tapos tayo niyan. Gardo Versosa. Tayo yang magabyak na ulit o magalukad. Siyempre mga guys, meron tayong dalang radyo. FM AM na radyo para hindi tayo masyadong bored. Ha? Haren? Shout out kay Ma'am Kune sa Bakhawan. Ito yung bahay nila dito sa taas para makita nila. Ting vlog-vlogan. Ayan, ganda pa ng bahay dito, no? Lalo na kung naayos yan, kasi may may slab Oh, yan. Daming prutas dito, may puno, may bunga yung avocado, may bayabas, may mangga, may banaba, may langka, daming dito, prutas sa talaga sa bukid. Tama ba yung dinadaanan natin? Kasi sabi nila pag mali daw yung dinadaanan natin ay naliligaw tayo. Babalik ta rin natin yung damit natin. Grabe talaga, bundok talaga, no? Grabe. Noong unang panahon ay hindi big deal sa kanila na tumira dito sa bundok kasi wala pa mga kalsada noon sa baba.
Konti pa lang ang ano noon, konti pa lang ang mga motor noon dito sa amin. Tsaka yung mga lupa noon dito sa isla, karamihan ay ano, pagandahan, palinisan ng ano lupa. Ngayon, pabungkagan na ngayon, pabungkagan. Oo, kasi simula nung nagkaroon ng bagyong Nuna, Kaloy muna no? Kaloy, Nuna, yan. Halos hindi na nakasikaso ng mga tao dito yung ibang mga lupa kasi hindi na nataniman, nagkatumbahan hanggang sa naging ganito na. Gubat na yun nangyari. Kaya maraming mga unggoy. Kaya ngayon, ang nagbe-benefits ngayon mga unggoy. Mga tubuan ano? Kinakain nila mga tubuan. Pipitasin natin. Tapos si Pinsan BJ bibiyak ng nyog, tapos ako magpipitas. Ayan, tapos mamaya hakutin na namin. Aalalayan ko ng iispatan ko mamaya ng pagkakarga ng ano, pagkakarga ng kuprayo si tatay. Dahil na, ano, may kabayo naman kami na ginagamit para sa paghahakot ng kopra kasi nga ano, medyo talagang napaka-tarik. Laki mga guys, oh. Laki ng gagamba. Grabe yung sapot niya, oh. Laki. I-zoom natin. Ang laki, oh. Arrest warrant kung maglalabas pa ang ICC at saka po yung Ngayon mga guys, ang ginagawa natin ay pinipitas natin yung nyog. So, pagkatapos ito mabiyak ni BJ gamit ang wasay or yung ano, palakol. Ngayon naman ay pinipitas natin mga guys. So, iniisa-isa natin to para naman kapag lulukadin na yung nyog ay hindi na mahihirapan yung maglulukad. So, ayan yung ginagawa natin mga guys. Kasi yan sa mga proseso kapag magkukupra dito sa isla mga guys, no? Ayan. Isa sa mga diskarte dito sa bundok mga guys kapag kayo ay magkukupra ng nyog ay lagi tayong dapat may dala na ano na lighter kasi ang purpose ng lighter dahil nga maraming lamok dito kapag yung umagang-umaga ay talagang habang naglulukad ka ng nyog ay uubusin ka ng lamok, no. Kaya naman ang ginagawa namin dito ay nagpapadalit kami ng bunot ng nyog tapos ayan. Ginagawa natin ay pinapadalit tapos ayan mag-uusok yan mga guys. So pag umusok na mga guys ay kusa nang mag-aalisa na yung mga lamok dyan na kung saan ay namimirwisyo sa atin mga guys kapag tayo ay nagtatrabaho dito sa bundok. At ito mga guys, sinisimulan na namin ang paglulukad. Una mga guys, sa proseso na ito ay tatanggalin muna natin yung mga tubo ng nyog tapos pinipitas natin yan mga guys, no. So again, pagkatapos natin na mabiyak yung nyog ay pinipitas natin yan. So tinatanggal natin sila sa bawat isa. Tapos pagkatapos natin mapitas, tinatanggalan natin ang mga tubuan. Tapos after natin tanggalan ng tubuan mga guys, ayun na yung susunod. So nilulukad na natin siya, diretso na sa sako mga guys, no. So ganun lang mga guys, kasimple yung proseso ng pagkukupra. So pagka galing sa pagkakalawit ng nyog, so iipunin, tapos pag naipon, bibiyakin. Pag nabiyak na, pipitasin na yung nyog, tapos tatanggalin ng tubo, tapos ayan mga guys. So yan na yung ginagawa ko ngayon. So nilulukad natin yung nyog paisa-isa, tapos pagka nalukad natin, ilalagay natin sa sako. Ayun mga guys. Tapos sa susunod ay pag natapos natin yan, ilalagay na natin sa doon sa mismong pinagpipick upan ng kabayo mga guys, sa pinaghahakutan ng kabayo. So medyo ito mga guys, itong experience na to talaga mga guys ay talagang napaka-adventure, no. So alam nyo kung bakit. So na-experience natin ngayong araw na to kung paano maglukad ng nyug mga guys, no. So ganito yung ano, yung simpleng pamamaraan dito sa isla kung paano mag kopra ng nyog. At yan mga guys, ipapakita ng aking kasama si Pinsan BJ kung paano ang pagbiyak ng nyog. Ganyan lang kasimple mga guys, oh, kapag binibiyak ang nyog. So itong kasama kong to ay talagang sanay na to magbiyak ng nyog mga guys, no. So since na nabibiyak na natin yung nyog, hindi naman siya kaagad maghihiwalay. Kaya nga, sa prosesong susunod mga ka-ice, ay pinipitas natin siya para maging magkahiwalay yung isang buong nyog. So pag napitas na natin, ayan, susunod na lulukarin na natin mga ka-ice, no? Ayun, tulad ng ginagawa niya, pinipitas niya yung nyog sa bawat isa mga ka-ice para naman kapag linulukad na natin na hindi na tayo mahihirapan.
So ayun mga guys, no? So malapit na natin mapuno yung isang sako, no? And then pagkatapos yan mga guys ay prepare na tayo para dalhin naman yung mga nalukad na natin na kopra doon sa pinagpipikapan ng kabayo mga guys, na kung saan yung kabayo naman hahakutin na nung kabayo papunta doon sa baba tapos ibibilad na mga guys. So ganoon lang kasimple ang proseso ng pagkukupra mga guys. And then let's go, tapos na tayo maglukad mga guys, no? So akyat na tayo. Punta na tayo doon sa mismong pick-up area kung saan ay nilalagay natin yung mga nalukad natin na kopra tapos pinipick up ng kabayo mga guys. So, gano'n lang kasimple mga guys, no? Ligar ka. Ligar ka. Pero ginaganitugan. Pagligar. Sabit bitang nga. Out amo out ko lang. Tapos din sa wakas, tapos yung paghihirap, yung kopra mga guys ay dadalhin natin doon sa tambakan ng kopra kung saan doon natin hinahatid. Tapos doon kinukuha ng kabayo, hinahakot ng kabayo. Matapos nga ang ilang minuto mga guys na paghahakot ay narating na namin yung pinaka drop off area kung saan ay dito namin tinatambak yung mga nalulukad na kopra. Ngayon naman mga guys ay nandito na rin yung kabayo na kung saan ay ginagamit natin na panghakot ng kopra magmula dito sa bundok papunta sa baba, na kung saan ay doon natin ibibilad yung kopra mga guys. So samahan nyo ako mga guys, no? So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano yung pagkakarga ng kopra sa kabayo. Nilipat pala namin mga guys yung pwesto ng kabayo dahil yung unang napwestuhan namin ay medyo alanganin dahil madulas ang daan, kasi nga mga guys ay laging umuulan dito sa lugar namin, kaya naman ay pinwesto namin siya sa medyo patag na kung saan ay hindi siya mahihirapan kapag iaatang na or ipapatong na yung dalawang sako ng kopra sa kabayo, no? Ayan mga guys, so hinahanapan natin ng magandang pwesto. At ayan mga guys, naisampa na namin yung dalawang sako ng kopra dito sa kabayo. So kailangan talaga mga guys marunong ka maghinete ng kabayo, no? So hindi po pwede talaga yung baguhan ka lang sa paghahawak ng kabayo. Since na kami naman talaga before ay may kabayo, yung tatay ko talaga ay marunong na talaga maghinete ng kabayo. So hindi na siya gano'n nahihirapan. At saka yung kabayo ay kilala na siya nung kabayong ginagamit namin mga guys. At ayan, ganyan lang kasimple. Tinutukuran lang niya ng kahoy yung kabilang plangka, tapos sa kanya kakargahan ng another na isang sakong kopra mga guys para lang tumimbang. Tapos after that mga guys ay check natin kung timbang ba yung magkabilang kopra, yung kaliwa kanan check natin, tapos hihigpitan natin yung mga harness na nakatali doon sa mismong plangka ng kabayo mga guys. Tapos ayan, pagkatapos nyan ay lalarga na mga guys. So ayun, ganoon lang kasimple mga guys, no? So dahan-dahan lang ang paghihinete yan kasi medyo madulas ang daan. At kung matatandaan nyo nga mga guys, sadyang napakalayo itong lugar na ito. So, siguro almost 20 minutes bago ka pa makababa sa baba talaga sa may kalsada mga guys, bago mo marating ang kalsada. So nandito tayo sa bundok ngayon, kaya naman ay ayan, gumagamit tayo ng kabayo para panghakot sa kopra. Time check tayo mga kay, it's already 5 PM na, kaya naman naabutan na tayo nung nagpapainom ng baka mga guys, no? So
Shoutout muna kay Uncle Nicole na kung saan ay siya yung nagbabantay ng lupa dito kay Lolo Amon. Ngayon naman ay nandito yung mga alaga niyang baka na kung saan ay kapag hapon ay pinapainom niya. So sama-sama sila dito sa malaking gulong na biniyak, tapos yung tubig na iniinom niyan ay galing sa tangke mga guys. So ganyan ang banding nila kapag hapon, no? Talagang dito sa probinsya ay maraming mga alagang hayop. Ayan, maraming mga baka mga guys. Naman hanggang dito na lang ang ating video mga guys, no? Kung nandito ka pa, kung nakatutok ka pa, at kung nanonood ka pa mga guys hanggang dito sa huli, ay maraming salamat kaibigan, at huwag mong kalimutang i-like, share, subscribe ang ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa videos natin.